Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So yun mga seswang, today is another day and another video! So yun mga seswang, have a blessed Sunday everyone! So ayun mga seswang, as we promise, ayan na, every Sundays magkakaroon lang tayo ng chill vlog, magkakaroon tayo ng sit down vlog, catching up sa inyo mga seswang, and syempre magbabasa rin kami ng mga comments, and diba para kahit paano is magkaroon tayo ng harmonious pagsasama. Hala ka din, harmonious pagsasama. So ayan, kasama pala natin ngayon si Mo. Ayan, kanina pa siya nagtakip-takip talaga, eksena niya dyan. Magi. Siyempre diba ganun kayo pagka nagpamukbang? Kasama natin si B&D Andrew. Ay guys, order na rin pala kayo sa mga bagong business ni Andrew, mga cupcakes, and soon meron siyang leche plan. So isa kami sa mga naka-avail ng kanyang first batch. So thank you so much, and support natin ang business ni Andrew and syempre ang bawat isa. So ayun, para bongga na. So anyway mga seswang, ngayon nakikita niyo naman sa ating harapan, ayan, napakadami-daming seafood. So ay ngayon lang tayo magmumukbang, no? Totoo. Ng seafoods. At saka guys, matagal na kasi namin tong kinikrave ang seafoods na to, and this is the right time na para kumain na. Thank you so much pala kay Krusty Krab Restaurant, ayan, dito sa ating pangmalakasang seafoods. Correct. So ay pagpasensya nyo ng aming background, ayan, dahil umuulan sa labas. Sana kami magsushoot kaso biglang bumuhos naman ang ulan, pero okay lang yon, blessing naman yan siya. Wag lang tayo magpaambon kasi tayo ay magkasakit. So dito na lang tayo sa loob. So ayan, ano ba ang mga seafood natin dyan sa harap? Alright, so ayan guys, meron tayo ditong tahong nimu. Tahong nimu, ayan. Syempre hindi mawawala ang classic na seafoods is yung tahong talaga. Correct. And syempre meron din tayong mga crabs. Alakadiha, lamay kaayo, may crabs. At meron din tayong mga pusit. Ayan, diba? Pasabog ang pusit. At meron pang hipon and calamari. Meron pa tayo ditong, syempre hindi mawawala ang patatas. Hala, kada po ang patatas, oy. And ano pa yan? Ayan, ang mais. So without further ado, simulan na natin ang ating pagmukbang ng seafood. Let's eat na! So kain na muna tayo. Pray pa lang muna. Bless us, O Lord, and this the gift which you are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Tadaikimasu. Itadaikimasu, mangan tayon, kaunta. Ito umubos ng rice, Ubusin din eh. So, disclaimer, hindi rin kami kumain. Talagang pinaghandaan namin tong mukbang na to. Pero ito na yung kain namin. tahong nimu. Magi. Yan sayang. Mas gusto ko siya isaw-saw sa suka. Ito, try mo. Masarap siya. Masarap. Hindi siya yung typical na guys, na yung sauce talaga ng pang Kasi minsan 'di ba buttered lang. Parang Cajun ata to. Cajun sauce. In fairness, biglang tumigil yung ulan kung kailan nag-start tayo. Pasabog siya. How was it? Masarap siya kasi gutom eh. Magi. Hindi, legit yung sarap niya. Legit din yung gutom. By the way guys, available na din pala ang Cafe Mo Dasmariñas branch sa Food Panda. So kaya naman pwede na kayo makapag-order online, lalo ngayon na nag-uulan-ulan na yun sa mga tinatamad lumabas. Hindi makalabas. Go na, mag-order na lang kayo. Correct. Dahil meron na tayong Food Panda. And also guys, yung ibang mga natin, branch natin like Tansa, ngayon available na din sa Food Panda and then sa Grab. Yung Molino naman namin guys is available sa Food Panda kasi on process pa yung ating Grab doon sa Molino brand. Start na tayo guys, magbabasa tayo ng mga comments and then mga questions sa mga previous vlogs natin. Ating first question is, how do you handle fights? Like yung mga away, ganun. Actually, hindi naman kami nag-aaway naman. Nagtatampuan lang kami, ganyan. Tapos, after naman nun, siyempre, hindi naman namin pinapaabot ng mga ilang araw. Kaya, as in oras lang siya. Kasi ang number one rule talaga namin, hindi kami pwede matulog nang meron kaming samaan ng loob or kaya
hindi kami okay. Kailangan bago kami matulog is okay kami. And wala kaming iniisip na kailan kami magpapansin yung ganito, ganyan. Kasi kapag ganon, kapag pinagpatuloy nyo na ganon, tapos parang umaano kasi, parang lumalalim din yung lamat, yung tampuhan nyo. So nakaka-affect din yung sa relationship. So hanggat maaari or hanggat maaga is kailangan pag-usapan nyo muna. Kailangan i-ano nyo muna yung lutasin. Ano ba yung lutasin? Solusyonan nyo muna yon after kayo, di ba, na pagpahinga or kaya matulog. Basta yun, number one rule namin, hindi kami pwedeng matulog ng may samaan ng loob or magkaaway kami. Totoo. At saka, pinaka-golden rule dyan, guys, pagka mainit kayo parehas, set aside. Parang kunwari, may isa sa amin talaga, ang ginagawa, umaalis talaga. Ay, kunwari, pupunta sa kabilang kwarto, pupunta dito sa taas, ganun para magpalamig lang. Hindi kami yung para nagka-clash talaga. Minsan, alam mo yung clash lang na hindi naman ganun kaseryoso. Alam mo yung sabihin, sige, bala ka dyan, parang ganun lang. Pero, walang other meaning yun sa amin. Ganun. So, magpalamig ka muna, ganun. Punta lang siya ako dito sa may kwarto, ganyan. Tapos yun, tapos na, bago matulog, okay na. Tsaka wala na din kami panahon sa mga ganyan-ganyan. Isipin pa namin yung away-away namin. Ang dami na naming iniisip. Correct. So, ayun. Basta hanggat kayang ayusin na ng maaga, hindi yung patatagalin nyo pa. Kasi, the more na pinapatagal nyo, mas parang nagiging manhid yung mga puso nyo. Correct. So, kaya, ayun, kailangan huwag kayo masanay na ganun. Hindi kami nasanay. Tingnan mo, hanggang ngayon, ilang years na kami, ganun at ganun pa rin yung ano namin, yung technique namin once na misunderstanding. At saka guys, pagka may problem kayong dalawang mag-asawa or mag-partner, ganyan, girlfriend, boyfriend, kayo lang ang makakalutas diba? So, other people can suggest, can comment kung ano yung mga pwede nyong gawin, hingi ka ng mga advices. Pero mas okay kasi na i-solve nyo na dalawa kayo kaysa mag-seek kayo ng sa iba. I mean, ako naniniwala ko sa ganun na kasi kayo lang ang makakasolve ng problem yung dalawa. Kasi kayo lang naman nakakaalam ng problem nyo, yung mismong totoo. Kasi malay ba ng mga pinagsasabihan nyo kung totoo ba yung sinasabi mo, kung ganun ba talaga yung nangyari. So, mas okay na ayusin yung dalawa kasi kayong dalawa yung nasa relationship. Kasi nga ang ika nga nila, there's always two side of the story. So, malay mo, iba yung makwento mo, iba rin yung makwento ng isa. Ganun. Correct. Tapos yung biglang lakas ng ulan. Marinig kaya to? Narinig yan? Mula na guys, buti na lang talaga din tayo lumabas. Sabi ko hindi ko mauubos, tignan mo parang mauubos ko lalo kapag nasarap ng pagkain. Di ba matagal mo na ngayon iniinom? Ngayon nga nang ulit tayo nakapagganto. Next question naman is, galing to sa ating present vlog. Sana isama nyo ang mama at papa nyo sa bago nyong bahay para mas i-bless pa kayo. Actually guys, kasama naman namin yung mama at papa namin at saka yung mga family namin doon. Pero yun nga ang sinasabi namin, syempre hindi naman din pwedeng iwan na lang tong bahay namin. So syempre, mag-i-stay lang din naman sila doon kapag pupunta nila kami, kakamustahin nila kami. At saka malapit lang din naman yun dito sa bahay namin. Kumbaga yung pinaka-house na yun, isa talagang pinapabuild namin para sa aming dalawang mag-asawa, para meron din kaming privacy, meron kaming private space, mga ganon, eksena. And hindi naman namin pinagbabawalan yung mga family namin na pumunta doon. So, syempre, anytime pwede naman sila pumunta. Ganun. So, hindi naman namin basta-basta lang, nakabili kami ng bahay. Bawal na sila pumunta doon. Bawal na sila tumapak. Ano kaya yun? Syempre, kasama pa rin namin yung family namin. Kasi, syempre, since day one, andyan sila na nakasupport lang sa amin. So, syempre, hanggang sa lahat ng mga achievements namin, kasama namin sila. There's nothing wrong naman sa pagsiseparate ng bahay. Pagka yung dalawa actually mag-asawa na. So, yun din, para at least matuto rin kami mamuhay na dalawa. Although nung before, na-experience namin mag-condo, ayan. So, gusto naman namin matry yung pinaka-adulting stage talaga na
kami lahat kikilos, gano'n, magluluto, maglilinis ng bahay. Doon kami na-excite sa mga gano'n. Na-excite ka ba? So, comment down below kung isa kayo sa mga sumubaybay sa amin before. Simula nung nag-condo din kami. And until now na magpapabuild ulit kami ng aming dream house, mag-asawa. And dahil talagang lahat yun nagsimula sa pangarap hanggang sa nagsipag lang kami, nagsikap lang kami, nagtiyaga. And syempre, hindi mawawala naman si Lord sa lahat ng mga blessings namin na natatanggap kasi sa Kanya naman to lahat. Kumbaga, isa lang kami sa mga instrument niya, isa lang kami sa mga ang pinagkaloob niya para mas ma-bless pa yung mga nakapalibot sa amin, mga nakapaligid sa amin, and syempre para mas may matulungan pa kami ng mga ibang tao. Yun nga rin yung isa sa mga swerte kami guys dahil yung mga family namin, kahit anong tawag dito, kahit pilit mo nang mag-stop mag-work, ganito, ganyan. Pero mas gugustuhin pa rin talaga nila magtrabaho. Pinaka namin guys, pinaka goal naman is hindi para maging sumandal sa amin, maging dependent sa amin. Bagkus, syempre kahit papaano, gusto rin namin makapagpahinga sila, ganyan. Ma-experience din nila yung mga hindi na-experience before, pero mas pinipili nila na mag-work din ng mag-work. Ayan. So ha, sabay ka. So next question guys is, what was your worst friendship betrayal experience? Ako siguro, ito, matagal na to mga seswa nga, as in, matagal na, years na yung nakakalipas. Ayun, meron akong isang friend, ay na super close kaming dalawa, as in para na kaming magkapatid. Tapos, yun nga, syempre, dahil kampante ka na, hindi naman siya iba, wala naman siyang gagawin sa'yo kasi okay naman yung pakikitungo niya. Tapos hanggang sa parang naging ano ka na din naging nawalan ka na ng limit sa lahat. Yung maski secrets mo, sinabi mo sa kanya, lahat pinagkatiwalaan mo siya sa lahat. Tapos, yun nga, hindi mo maiisip na magagawa niya, pero nangyari na niloko niya ako. As in, pati yung mga secrets namin na kami lang yung nakakaalam. Siniraan ka ganun. Pinagsasabi niya. Tapos ang masaklap pa doon, lahat ng mga chinichika niya, mga ano na lang, mga gawa-gawa na lang. Yung para syempre, kwento niya yun para mas mapaniwalaan siya. Eh syempre, yung pinagkwentuhan niya, hindi na ako kakausapin, hindi na ako i-confront kasi nga naunahan na ako ng sumbong na mali naman. So, syempre, kumbaga, hinayaan ko na lang kung yun yung pagkaano nila sa akin, pag-iisip nila sa akin na ganun, ginaganon ko sila, problema na nila yun. Pero yun nga, ang masasabi ko lang dun sa friend ko na yun na halos tinuri ko na siyang kapatid, sana matuto ka or sana natuto ka sa mga naging action mo before, and I hope naman na alam mo yung tama at mali pero siguro ginawa mo yun para hindi magbago yung tingin ng tao sa'yo, hindi magbago yung pakikitungo ng tao sa'yo, pero yun nga yung mali doon dahil meron kang siniraan na tao, which is okay lang naman, hindi ko naman magaganti yung sarili ko, talagang tinaas ko na lang siya kay Lord. Sinurrender ko na lang sa Kanya kasi hindi na para sabihin na mali yung sinasabi niya, mali yung pinarating niya sa inyo na ganito yung sinasabi ko sa inyo. Kumbaga, hinayaan ko na lang, hindi ko na lang pinaliwanag yung side ko kasi wala na marami na siyang nagchika doon sa ko na yun ibang friends ko na yun So, ayun, sana okay siya ngayon, happy siya, genuinely happy, and sana na-achieve niya din yung mga pangarap na gusto niya sa buhay niya. Ayan, again mga seswang ha, for the record, matagal na po ito. Ayan, baka i-connect nyo na naman to sa mga friends kong hindi nyo na nakikita. Kayo pa naman, may issue kayo. Hindi pwedeng marami akong friends. Yung mga nakikita nyo lang sa vlog, yun yung imamatik nyo. So yun, ibang friends ko yun, okay. Siguro ang pinaka dyan, learnings dyan siguro, trust no one. So especially Totoo. pagka mga mga secrets ganyan, kahit ibigan mo yan, long friend, long friend ganyan.
Wag na lang siguro magkwento, ganyan. Pero kamusta kayo right now? I mean, nagkakamustahan pa kayo, ganyan, may communication pa. Parang nung isang araw nag-chat siya sa akin na nangamusta and nag-congratulate din siya. Di ko alam, nanonood din pala siya ng vlog. O sa My Day ko lang kasi madalas din siya mag-send ng My Day ko. Pero ayun, ano na lang, civil na lang yung eksena namin dalawa. Wala na akong galit sa kanya, kumbaga, pero hindi ko na rin siya pinagkakatiwalaan. Well, yun talaga yung yun talaga yung sad part na matagal mo silang naging kaibigan and then mag-e-end up na hindi kayo at the end. Parang something ganun. Correct. Parang yung kulog nakikisabay. Nagagalit daw siya. Kikidlatan mo ba? Wag naman. Sabi niya, tama kayo dyan. Nakiki-ano din, isang ayon din. Okay. Ito naman mga seswang, hindi siya question. Kumbaga comment siya sa isang video namin. Kumbaga, ang sabi niya dito, sa lahat ng BNT, siya ang nagpursige na maiangat ang buhay niya. Proud ako sa iyo and I'm sure proud din sa iyo si Kuya Lloyd kung nandito siya. Actually mga seswang, ayan, lahat naman kami ginagawa namin yung best namin sa buhay. And ayun, wag nyo na lang kumbaga parang i-compare pa kami sa mga kaibigan namin. Kasi syempre may iba't ibang battles kami, may iba't ibang mga success kami in life. So small success, big success, still success yon and achievement sa amin. Kumbaga iba-iba lang kami ng mga tinatahak sa buhay. So happy naman ako sa comment niya na ano siya sa akin, pero kumbaga hindi naman ako syempre magiging happy na yung dinadown yung kaibigan ko para lang iangat ako. Kumbaga ano siya ng compliment na comment sa akin, sana wala na siyang dinadamay na iba. Kumbaga wala nang ibang pang down ng ibang tao, kasi syempre yung nakaano kasi dito is yung ibang mga kaibigan ko na okay naman kami and lahat naman kami is ginagawa yung best namin para sa family namin, para sa mga future namin. Actually kung titignan nyo lang yung buhay namin before, actually parang super successful na namin lahat kasi tignan nyo naman yung life namin sa Kaingin, sa life namin ngayon na nasa Cavite kami, 'di ba? Nakaalis kami doon sa bahain yung lugar, as in konting ulan lang, sobrang baha na, and naiangat namin sa kumbaga sa kahirapan din ng aming pamilya, 'di ba? Yung iba sa amin may mga bahay na, may mga tindahan na, yung iba nakakapag-travel na. Kumbaga may iba't iba kaming mga achievements. Kumbaga lahat naman yun is talagang pinaghirapan namin and kailangan maging proud din kami. Pero ayun nga, na sana i-spread love na lang, and kung may i-compliment man kayong comment sa kahit ano or kahit sino, ayun, mag-compliment na lang kayo, wag na kayong magdamay pa ng ibang tao or mag-compare na kesyo ganito lang sila, kesyo ganyan yung ginawa. Kumbaga mag-ano na lang tayo, spread love lang tayo, kasi kung puro tayo love lang, as in wala namang magiging ano, 'di ba? Wala namang magiging big ano sa iyo, impact naman 'yun. Kumbaga maging ano na lang, support na lang tayo sa lahat ng mga umaangat. Ako, I do believe na may kanya-kanya silang porte. I mean, kunwari for example, Alaksan, FR. hindi naman. Hindi, for example, yung isa is forte niya sa pag-business, yung isa sa comedy, sa mga ganitong ganyan. May kanya-kanya po silang forte, may kanya-kanya po silang timeline sa buhay. And achievements. So, malay mo, next month, next year, next day, ganyan. Yung iba naman, parang something ganun. Tingnan mo si Andrew, meron na siyang bagong business ngayon, di ba? So, ganun. Kumbaga, maging happy na lang kayo kasi lahat naman kami, as in, ginagawa namin yung lahat na best namin. Ayun lang guys, spread love lang tayo, don't hate. So, next guys is, matutuloy pa ba ang inyong tour? Definitely yes. Ayun, syempre, work balance lang. Syempre, kung nalutosta na yung utak namin sa kakaisip sa mga business, branch namin. Kumbaga, syempre, kailangan din namin ng mismong, ayan, banding mag-asawa. Kailangan namin i-treat yung sarili namin na, alam mo yun, makalanghap ng ibang amoy ng hangin, makakita ng iba't ibang mga tanawin. Alam mo yun, makita iba't ibang tao kasi syempre iba't ibang lahi. So syempre, kumbaga, yun yung isa sa ano namin takbuhan din namin ng mga
stress namin. 'Di ba? Ang pagta-travel. And syempre, aside doon, syempre, kapag nasa ibang bansa kami, may mga inaasikaso din kami, may mga pinaplan din kami na kailangan namin makapag-isip-isip, na kailangan mo na makalayo muna kami sa, alam yun, sa stress, yung mga iisipin. Doon kasi nagpa-function yung utak namin. So, kaya kung matagal na kayo nanonood sa amin, alam nyo na yan, na every travel namin, talagang meron kaming niluluto. Meron kaming pinaplan. May purpose yung aming pagpunta doon. Hindi lang para maggala, hindi lang para bumili ng ganito. Talagang, yun, para treat yun sa sarili namin. Correct. Actually guys, doon na lang namin tinitreat yung sarili namin. Minsan pa nga pinagdadamutan pa namin yung sarili namin. Nasabi, ay wag na lang. Maski pabango nga. Maraming pabango, diba? Tagal na. Tapos napadaan kami sa SM, may pabanguan doon. Yung tagtutuan din. Oo, tagtuan. Sabili tayo niyan. Sabi, wag na. Hindi na bumili, mabaho na lang talaga. Kahit 200 lang yun, nahirap kami makapag-desisyon. At saka siguro guys, we can say na low maintenance lang yung yung relationship namin. Minsan lang nagiging high maintenance sa pagkain. Correct. At saka huwag titipid sa pagkain. Deserve yan. Napaka low maintenance. Siya lang pagka minsan napupunta ng Watson, bibili ng ganito. After a week, wala na, hindi na gamitin. Hindi na. Skincare yun. Kinakatamaran na. Siyempre pagod tapos anong oras sa uwi? 1:00, 2:00. Magilamos ka pa, antok ka na. Wag na. Tulog na. What can you say sa mga nag-i-start mag-business and at the same time mga breadwinner ng kanilang family? Para siyang kumbaga, breadwinner siya, nag-startup ng business, ganun. A breadwinner, tapos pumasok siya sa business. Ang masasabi ko lang sa'yo ay huwag kang masyadong ma-pressure. Ayun, dahil syempre nakaka-pressure yung breadwinner ka na, tapos nag-put up ka pa ng business. Although tama naman yung tinatahak mo, kailangan mo lang maging focus or mag-focus ka sa unang goal mo muna. Ayun, syempre, dahil bago ka pa lang sa pagbe-business, kailangan mong mag-focus na muna dyan. And kailangan mong aralin muna yung business mo. And after nyan, syempre, pag naging successful naman yan, matutustusan mo naman yung family mo. And syempre, yung iba't ibang mga kapatid mo, and yung mga mahal mo sa buhay. And syempre, kailangan din na huwag ka ding mahihiyang lumapit kay Lord once na medyo nahihirapan ka, once na parang nagiging nadidrain yung utak mo. Ayan, always mo lang siyang kausapin, always ka lang humingi sa Kanya ng guidance. Ayan, talagang God will provide. As in, ibang level talaga pag kinausap mo si Lord ng puso sa puso, talagang ibibigay niya at papaalisin niya yung mga problem na iniisip mo. Totoo yan. At saka, syempre ako, masasabi ko naman, pagka breadwinner ka, salute talaga sa mga breadwinner. Kasi, syempre, iba talaga yung, yung utak na dumadaloy sa, yung mga pag-iisip na dumadaloy sa kanilang utak. Syempre, sabi nila, breadwinner sila. Sobrang laking pressure talaga yon. Kunwari, for example, ako, breadwinner, sobrang laking pressure yun. Breadwinner ako, kailangan mabigay ko to sa kanila, ganyan. Pero, make sure na hindi ganon dapat lagi yung mindset mo. Kasi ikaw din mahihirapan at the end of the day. Correct. As the breadwinner. Enjoyin mo lang. Kumbaga, what you can provide is yun lang. Yun lang. Huwag mo i-pressure yung sarili mo na hindi kailangan ko pa silang bigyan ng ganito. Kung ano na muna yung kaya mo, yun na lang muna. Kasi syempre habang tumatagal, mo naman, may provide mo naman yung gusto mong ma-provide sa family mo. Totoo. At saka, focus on the present. Correct. Wag agad sa my future kasi talagang mapipressure ka na todo-todo talaga. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, tapos may mga bad decisions ka nang magagawa dahil sa kagustuhan mo makuha agad yung ganito, ganyan, mai-provide yung ganito, ganyan sa family mo. Enjoy mo lang yung ginagawa mo, and syempre, enjoy life because life is a circular motion. Ano motion? Wag na yun. Totoo lang talaga guys. Enjoyin mo lang. And ayun, sa pagpasok mo ng ng small business, maganda 'yan na simulain.
para at least step by step ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-provide para sa family mo. Pero make sure na magtira ka rin kahit pa paano sa sarili mo. Hindi yung Give ka lang ng give. ka talaga. Kailangan meron ka rin pang threat sa sarili mo. Hirap pa, ang hirap maging breadwinner lalo kung for example, single Tayo nga din eh. Demolish pa lang dun sa di ba kainin? Pero yun nga, mga rag na tayo kung saan tayo hahanap ng bahay kasi nga madidemolish na, nagulan pa, baha pa. As in, kung makikita nyo at babalikan nyo lang yung vlog namin before. As in, grabe si Lord. Thank you so much, Lord. Pero kasi alam mo, naging naging okay din talaga is sobra kong na-appreciate sila Mama B. Ayan, ang simple din nila. Sobrang simple nila, hindi siya pine-pressure yung times na anong tawag doon, na i-demolish na, nagsisimula na yung mga pagde-demolish, nagbabaha, tapos nakatira pa kami nun dati sa BNT house. Sa Moonwalk. So ayun mga saswang, siguro dito na nga namin i-end ang vlog na ito dahil umiingay na rin po sa paligid. Para may mga napapatugtog ng mga kalaban. And syempre, ubos na rin yung aming mga seafoods dito. So kaya kitang-kita nyo naman. Ayan, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessing. And syempre, thank you so much sa inyo lahat mga saswang sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta. And sana supportahan nyo pa po kami lalo sa aming dream house. And manood pa kayo ng aming daily upload. And syempre, mag-dine in sa aming mga JK Samgyupsal branches, cafe mo, ayan sa mga malalapit sa inyong mga branch, mag-visit na kayo. Ayun, dahil may mga bagong product kaming ilo-launch and syempre surprise din sa aming mga solid diners. So ayun guys, kung nakarating kayo sa video na to, press 999. Ayan. Tatlong 999 bago mag 1,000. So comment down below 999 sa mga nakarating pa hanggang sa video na ito. Correct. So, ayan, dito nga namin i-end ang vlog na ito. If you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video namin. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Jessica Absalon. And see you guys on our next video. Bye!